Guys, napansin nyo ba sa mga pick-up buyers ngayon na karamihan sa kanila ay mas prefer bilhin ang mga top spec variant compared sa mga lower trims? Unlike nung dati kapag bibili ka ng pick-up medyo mapapaisip ka muna na bibili ba ako o hindi. Lalo na kapag ang price ay nasa average ng 1.3 to 1.5, lalo na kung ilo-loan mo sa bangko. Dahil hindi lang ikaw ang magde-decide para dyan, kundi isasama mo pati si Mrs. At kung madesisyonan yun pareho yan, may kapalit pa yan. Depende kung ano ang hinihingi ni Mrs. O depende sa mapagkasunduan ninyo, di ba? Pero ngayon, parang maning-mani sa mga buyers ang 1.8, 2 million, 2.4. Lalo na kapag may nakita kang bagong Toyota Hilux GRS, Ford Ranger Wildtrak, Ford Ranger Raptor na bi-turbo o di kaya ang B6, Nissan Pro 4X o yung Mitsubishi Athlete, Isuzu D-Max na LSE 4x4 at yung bago ng BYD Shark. At hindi lang yun mga ka-idol, marami pang incoming na Chinese pickup truck na EV. So medyo mahirapan kang mag-decide ngayon mga ka-idol. Ewan ko ba kung anong ginawa ng mga ahente natin Siguro talagang magaling lang silang magbenta. O di kaya malaki ang diskwento. O maganda promo. O sadyang maraming pera lang mga tao ngayon. Ewan ko, kayo. Ano sa tingin nyo, idol? Pero kung ako tatanungin ninyo, kung ang hanap mo lang rin naman is value for money, siguro I go for a mid variant. Kagaya nito, nakita nyo na ba yung bagong 2026 Mitsubishi Triton GLX 4x2 automatic? I'm sure hindi, di ba? Dahil karamihan ng mga nakikita kong Triton ay yung mga GLX variant. Maging sa ibang mga brand din mga ka-idol, bihira ka na makikita ngayon ng Toyota Hilux na G model o di kaya yung Ranger XLT. Pero kung ang pag-uusapan ninyo ay Navara o di kaya yung Isuzu, walang problema. Maraming naka-mid variant po dyan. Pero kapag BYD yung pinag-usapan, matik, top of the line na kagad dyan. Basta sinabi mo BYD. Anyways, narito ang sasabihin ko sa inyo pagdating sa GLS na 4x2 automatic. Kumbaga ito yung masasabi kong busog variant sa kanyang kategory. Di ba? Napaisip ka, no? Anyway, guys, kung mapapansin po ninyo yung design ng dating Strada versus the new Triton, malaki po talaga yung pinagkaiba. Kumbaga ngayon is yung tipo bang mas bold ang kanyang design. Kumbaga mas brusko siya. Yun naman talaga ang gustong i-emphasize ng Mitsubishi. Yung mukha siyang beast mode na kahit hindi mo siya bihisan, mukha pa rin siyang masculine. Mukha pa rin siyang sporty. Yet, decent look. O, diba? Pero kung bibihisan mo yan, naku, magmumukha ka ng pang zombie apocalypse mga ka-idol. Nakita ko na yung Triton na binihisan Iba na yung dating mga ka-idol. Talagang super beast mode na talaga mga ka-idol. So, ang gustong mangyari ng Mitsubishi ay magkaroon ito ng dynamic shield design na optimized for tougher pickup truck look. Yun ang gusto niyang mangyari. With regards to front fascia, kitang-kita mo na kagad yung malaking ilaw na naka-LED ito na headlamps with DRL and then also naka-auto headlamps with auto leveling. So, yung features na yan ay usually available na kagad sa mga top spec mga ka-idol. And then also, ginamitan po ito ng modern engine na 2.4 liter turbo diesel engine that delivers 181 HP at 430 Nm of torque. So, malakas na ito mga ka-idol dahil dun sa mga previous na pickup ay nag-average lang yan ng 160, 170. But ito, 181 HP, malakas na ito mga ka-idol. And then also naka 6-speed automatic and then meron din siyang manual mode o sport mode na pwede mong gamitin yung plus and minus. I bet you idol kapag nasa highway ka, di mo mauubos ang 6-speed mga ka-idol.
Lalo na't kung gagamitin mo yung sport mode, marunong kang mag plus and minus, nako, mas matutuwa ka mga ka-idol. And then also, naka 75 liters fuel tank capacity na kaya netong mag-produce ng 7.5 liters to 100 kilometers. So, matipid na rin ito mga ka-idol. Depende na lang sa inyong driving habit at location, load condition, weather, ayan. So, kung kayo po ay medyo nakatira sa mga matatarik na lugar at madalas po kayong magkarga, wag po kayong mag-expect na magiging fuel efficient ito. Of course, kayang-kaya ng kanyang power, pero with regards to fuel efficiency, medyo masasacrifice din, lalo na kung medyo matraffic. Pero kung straight or patag yung daan at normally ang sakay mo lang is kayo or dalawa kayo at lightweight lang yung ikakarga mo, walang problema mga ka-idol. Goods na goods ito. At saka very sporty dahil may roll bar na sa likuran. Okay? So with regards to payload, kaya nitong magkarga ng 1,115 kg. Then with regards to bed volume, kung ilang liters, okay, 1,260 liters po ang kayang ikarga. Okay? And then ground clearance ay nasa 222 mm. So advantage po ito sa mga lugar na medyo binabaha ng konti o di kaya malalalim ang potholes. May mga gabundok na hams katulad dyan sa Baisa. Shout out sa inyong lahat dahil halos lahat ng mga hams dyan ay sobrang laki. Gabundok mga ka-idol. Hindi po bang sisirain ang iyong shocks? Yon. Sa mga madalas gumater, advantage din ito. And then also, naka 18-inch alloy wheels ito mga ka-idol. Okay, painted ito ng dark gray and then also naka ventilated disc yung harapan po natin. While yung likuran naman ay trailing drum. With regards to infotainment, well of course, hindi po ito binarat ng Mitsubishi, kumbaga parang nasa higher trims ka na rin mga ka-idol. 9-inch touchscreen, wireless Apple CarPlay na po ito with Android Auto and then naka USB port with Type-C port, built-in with GPS Navi with 360 camera. So advantage po ito sa mga medyo hindi nakakakita ng mga blind spot corners o di kaya medyo nahihirapan mag-parking. Ayun. Advantage itong mga 360 camera at uso na ngayon ang 360 camera mga ka-idol. With regards to comfort, spacious po ito or much spacious po ito or roomier po ito compared dun sa predecessor po niya. Na merong dual climate control na aircon at meron din po itong aircon vents sa likod. So, hindi po masasacrifice ang passenger po sa likuran. And then, mas better po yung kanyang NVH. Noise, vibration, and harshness. Kumbaga, kapag nasa loob po kayo, medyo maingay po sa labas, hindi mo masyadong rinig yung ingay sa labas o vibration sa labas. No? In-improve po nila yung isolation sa loob. And then also, naka-keyless entry, push start engine, and then electronic power steering. So kahit daliri mo, kaya mong steer yan mga ka-idol. Okay? With regards to safety features, ito yung sinasabi ko sa inyong busog kayo sa features. Dahil ito po ay naka ABS with EVD. Naka brake assist, active stability and traction control. Naka LSD, active limited slip differential. And then, meron itong forward collision mitigation, blind spot warning, and change lane assist, lane departure warning, auto high beam, ultrasonic miss acceleration mitigation, naka 7 airbags pa. So, meron din kayong knee airbag, meron kayong side airbag, meron din kayong curtain airbag. Reinforced din po yung body nito na naka body on frame structure. So, mas tinibayan po nila yung kanyang frame, no? Ito naman ay advantage para sa pagkakarga or anything na may
yung high impact collisions, rollover, yan. Yung po ang advantage ng frame na ito mga ka-idol. Anyways, kung kayo po ay interesado sa unit na ito at hindi pa ninyo ito nakikita in actual, if I were you, pumunta po kayo sa pinaka-nearest Mitsubishi dealers. Ask for this variant, the GLS 4x2 automatic, and then mag-ask na rin kayo ng quotation. Anyway, ang price nito ay nasa 1,655,000. So, ang promo po natin ngayon is 75,000 all in. That includes comprehensive insurance, settle mortgage, 3 years registration, and freebies ng dealership natin, plus yung free labor sa PMS. Okay? And then, ang monthly po nito ay nasa 34,000 payable in 5 years. And then also, may mababa pang down payment kung kayo po ay approved ng BPI. Exclusive for BPI only na approval. O di kaya kung kayo po ay depositor at na-approve po kayo through BPI, panalo po yan. Baka nasa around 40,000 na lang po ang inyong magiging down payment. So, kung kayo po ay malapit sa area ng Taytay, Cainta, Antipolo, o Angono, puntahan nyo lang po yung aking dealer partner dyan, ang Mitsubishi Taytay, Ebolander. Hanapin nyo po ang aking ahente dyan na si Ma'am Dinalyn Cruz. At kung kayo po ay malapit along Manila Bay, may ahente rin po ako dyan. Pasig, meron din po mga ka-idol. Or kung somewhere in provinces po kayo, pumunta na po kayo sa nearest Mitsubishi dealers. Okay? So sana nakatulong po itong busog features ni Mitsubishi Triton GLS 4x2 automatic.